isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Razulo Campo. And today is September 26, 2025 and our topic is all about meron ka bang ganap na kapayapaan? So our concept is all about sufficiency of Scripture. So yung kahulugan ng sufficiency of Scripture ay sapat na ang salita ng Diyos para sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. So, ang Diyos ay unti-unting naghayag ng kanyang mga salita sa kasaysayan ng pagtubos hanggang si Kristo at ang kompletong kasultan. Ngayon, ang Biblia ay hindi kulang, hindi ganap na naghahanda sa bawat mananampalataya para sa buhay at kabanalan dahil ito ang diwa ng sola scriptura. So, our Bible readings for today is all about Psalm chapter 1, verse 1 to 3, ESV version. So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is sufficient in wisdom. So, yung Biblia ay nagbibigay ng karunungan na higit pa sa karunungang makalupa. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang tao ay nagiging matalino sa tamang pamumuhay dahil ito ang patnubay natin para sa bawat desisyon at direksyon ng buhay. Second is the Bible is sufficient in salvation. So, hindi natin kailangan ng dagdag na aklat o bagong kapahayagan upang maligtas dahil ang salita ng Diyos ay malinaw na nagtuturo kung paano maliligtas sa pamamagitan ni Kristo dahil ito ay sapat upang akayin ng tao mula sa kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. And lastly is the Bible is sufficient in revelation. So, lahat ng nais ipahayag ng Diyos para sa kanyang bayan ay nasa kasulatan na. So, hindi kulang at hindi sobra dahil sapat ito upang makilala natin ang Diyos at ang kanyang kalooban. So, ang Biblia ang kompletong mensahe ng Diyos para sa atin. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is dig deeper to find God's treasure. So, ang salita ng Diyos ay parang kayamanang nakatago na dapat hinuhukay. So, kapag tayo ay naglalaan ng oras sa pagbabasa at pagninilay-nilay, is makakakita tayo ng mga gintong aral na magbibigay buhay dahil ang ganitong paghuhukay ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Second is develop a habit of applying wisdom. So, hindi sapat na alam lang natin yung salita ng Diyos. So, dapat natin to isabuhay. So, sa tuwing tayo ay sumusunod, mas nararanasan natin ang kapayapaan na dulot ng kanyang kalooban. So, ang kaalaman na hindi isinasabuhay ay nawawalan ng saysay. And lastly, is decide within biblical boundaries. So, kapag ang ating mga desisyon ay nakaayon sa Biblia, isligtas tayo sa maling direksyon at pagsisisi. So, yung salita ng Diyos ang nagsisilbing bakod na nagpaprotekta sa atin mula sa kapahamakan. So, sa loob ng bakod na ito, may ganap na kapayapaan. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts of our discussion, and our discussion talks about why do we have to stay within biblical boundaries to keep our peace. So, kailangan natin kasing manatili sa loob ng mga hangganan ng kasulatan upang mapanatili natin yung ating kapayapaan dahil dito lamang matatagpuan ang tunay na gabay ng Diyos. So, kapag lumalabas tayo sa tinuturo ng Biblia, pumapasok tayo sa kaguluhan ng kasalanan, maling paniniwala at maling desisyon. Ngunit kapag nananatili tayo sa salita, is nakakasiguro tayo na ang ating lakad ay ayon sa plano ng Diyos at ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso at isip. So, Lord God, maraming salamat po dahil ang iyong salita ay sapat para sa aming kaligtasan. Lord God, gabayan at kapayapaan. Lord God, turuan mo po kami na huwag humanap sa iba, kundi manatili sa kapangyarihan ng kasulatan, naway araw-araw ay mahukay namin ang kayamanang nasa Biblia at patutong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.